Hi everyone! So, welcome back sa aking vlog. Ang vlog na ito about sa medical experience ko sa St. Luke's. Una, kailangan yung magpa-book online. So, may website na ilalagay ako sa comment section or sa description box kung saan kayo pwedeng magpa-book. Lalagay ko yung link. After nyo magpa-book, so meron kayong confirmation email kung saan confirm na yung schedule nyo. And may two options kayo para magbayad. Pwedeng credit card and pwedeng cash. So, doon sa cash na yon, kailangan mong bayaran siya mismo doon sa security bank. So, babayaran mo siya bago pa yung appointment mo. So, para sa akin, hindi ko yung ginawa kasi ang hassle, alam naman natin yung mga bangko dito sa Pilipinas, pag pupunta tayo, kailangan nating maaga. Kahit maaga na tayo, ang haba na agad ng pila. So, yung pila na yon parang sabi ko, hindi worth it. So, nagpunta ako sa St. Luke's at nagbayad din ako yung day ng aking mismong medical exam. Ang sabi nila, hassle daw yun kasi ang haba ng pila. To be honest, wala pa pong 5 minutes yung pila ko. Pang-apat ako dun sa nakapila. Tapos yung binayaran ng isa, dalawa, yung isa, tatlo, yung isa, isa lang. So, parang sabi ko, ang bilis lang ng transaction ko. Nung ako na yung tinawag sa pila, sinuwipe lang yung card ko, that's it. So, better magdala din kayo ng ID kasi kapag hindi nakapangalan sa inyo yung credit card, mayroong instances talaga na establishments or mga company na hindi tumatanggap na hindi sa inyo nakapangalan. So kung gagamit kayo ng credit card ng ibang tao, hindi ko lang sure. Kasi yung credit card ko ay nakapangalan sa akin. And also, bakit maganda ang gumamit ng credit card nyo? Kasi yung mileage points ko. So, ang amin ay mileage, kaya magagamit ko yun pang travel. Dumating ako doon ng 6:30 kasi doon sa mga napanood kong nagvo-vlog about sa medical experience nila, sabi nila kahit 10 o'clock yung kanilang medical exam ay bumating sila ng umaga like 6 a.m. Kala ko pa nga late ako ng 6:30. Pero pagdating ko, sobrang disappointed ako kasi hindi pala sila nagpapapasok doon. So, parang sa dami ng pinanood kong vlog, yung pa rin yung pagkukulang ko, dapat nagtanong na lang ako mismo doon sa hotline ng St. Luke's. Kasi pagpunta ko doon, sobrang haba ng pila, tapos magbabayad ka para makaupo. Mind you, hindi ang St. Luke's ang may-ari nung mga upuan, mga pribadong tao yon na nagpaparenta, nininegosyo nga kasi nga hindi kayo papapasukin kung hindi mo time slot yon. So, alas 10 ako, and kita naman yung sa appointment ko, tiningnan nila, hindi ako pinapasok not until 9:30. Kasi 10 o'clock ang appointment ko. So, ayun na nga, hindi ka papapasukan kung hindi mo appointment. So, 30 minutes before your appointment, doon ka palang papapasukin, tapos i-check na nila yung requirements mo. So, in my case, everything is okay, pero yung picture ko na naman yung problema. So, ayaw nila, sabi ko, ano pong problema? Sabi nila, kailangan daw palitan ko yung picture. So, may sa katapat, meron namang na paprintan din ulit ng picture. Pero, ang problema ko doon, stress na ako noon at saka sobrang init. Uulan, tas sobrang init. So, sobrang hassle, pero wala akong choice kasi hindi ka nila papasukan kung hindi okay yung requirements mo. So, nagpa-picture ako. Siguro 120 yung binayaran ko for just few pieces. Sabi ko, that's fine. I just need to get it done. Tapos, pumasok na ako, bumalik na ako ng St. Luke. So, pagkapasok ko, pinicturean nila kami doon, tapos in-upload yung file. Tapos, may desk doon na tatanungin ka about personal information mo. And meron din doon na waiver na pinasign sa akin kasi wala pa akong US Embassy interview appointment nung nag-medical ako. So, kapag wala ka pang embassy interview appointment, papapirmahan ka nila ng waiver na alam mo na ma-expire yung visa mo in 6 months. So, hindi siya mari-refund, hindi hindi papaulitin ng medical mo na libre. So, you need to pay for it again. So, yun lang naman yung waiver. Pero sabi ko, yeah, I don't care. Sabi ko, andito na ako, and also kaya walang appointment
ako sa US Embassy kasi at that time, puno. Wala talagang available. So, it's not my fault. And also, kung kaulitin man ako ng medical, inisip ko nun, that's fine. So, take the risk na lang today. So, yun, pagkapirma na doon, tapos binigyan na kami ng papel, tapos, um, pagkabigay sa amin ng papel, doon na ako pinagpunta na ako sa, I don't know kung third floor or second floor yon para magbayad. So, pagkabayad ko, doon na nag-start yung medical. So, as usual, yung mga medical, merong kinuha na ng dugo, kinuha na ng x-ray, physical exam, sa first day. So, doon sa kuhanan ng dugo, hindi ako kinuhanan ng urine kasi ang sabi nila, 26 years old na ako and below 24 lang yung kinukuhanan nila ng urine test. So, akala ko pa naman, kukunan ako nun, kabang-kaba pa ako kasi sabi ko, oh my gosh, like, sobrang unhealthy ng lifestyle ko, puro ako soft drinks. Pero, hindi ako kinuhanan ng ihi. Pero, same payment pa din. So, kahit yung kayo ang beneficiary ay 23 years old, kung kunan kayo ng urine test, okay. Pero kami, hindi kinunan, same pa rin yung amount. Same pa rin yung amount na binayaran. So, pinapabalik kami ng 2:00 para makita yung doctor. So, good thing, bumalik ako ng 1. Kasi sabi nila, oh, mag-lunch muna po kayo. So, meron dong malapit na McDonald's kung gusto nyo makatipid at meron ding 7-Eleven. So, ako nag-McDonald's lang ako noon. And also, ayaw mo naman gumastos, 'di ba? Pupunta ka pa malayo tapos 2:00 babalik na kayo. And also, alam nyo naman sa Manila, grabe yung traffic. Kaya hindi ko na kayang i-risk yung 2 hours para lang magkaroon ng nice meal. So, pumunta ako McDonald's, kumain ako mabilis, umihi. Then, bumalik ulit ako. Pinababalik kami ng 2:00 para mag-physical exam. Pero ang ginawa ko nun, no, babalik ako ng 1:00 kasi wala akong pupuntahan and also sobrang init na kasi umulan lang ng very light ta's grabe yung humidity. So, bumalik ako, good thing bumalik ako ng 1 kasi sabi ko magcha-charge muna ako sa ospital. Humanap talaga akong outlet at hindi naman ako sinabihan ng guard. So, naki-charge ako dun. So, I don't care na kung pagalitan ako or what kasi made-deadbat na talaga ako. So, pagka-charge ko, 1:00 pa lang tinatawag na ako. Sabi ko, "Ha, bakit ako tinatawag? Akala ko 2:00 kami babalik." Kasi hindi ko akalain na tatawagin ako nun and buti na lang bumalik ako kasi natapos akong maaga. After ng physical exam, that's it. So, 'pag nabigyan na kayo ng white paper, papabalikin na kayo bukas. Immunization na yon. So, dun lang ako sa physical exam, medyo na-shock sa question. Kasi alam ko naman walang problema sa body ko. And also, I have scars on my face. Yung scars on my face ay dahil yun sa chickenpox when I was in grade 7. So, first year high school ako nung nagka-chickenpox ako. I remember that. So, until now, I have those scars. Pero lighten na siya kasi nga, napa-laser ko na. Pero, it's still there. You can still see it kapag up close. So, other than that, tinanong nila ako kung meron akong mga medical history. Sabi ko, yeah, just infection. Tapos, kasi, kailangan mo sabihin talaga yung lahat. Kasi pag pumunta ka dito sa US, tapos na-detect nila yon. Or kapag may bala ka mag-school or mag-work, require nila yung medical. So, better na maging honest ka na sa kanila. So, pagkatapos nun, yung isang question lang yung naging remarkable sa akin kasi tinanong nila sa akin kung anong course ko. So, yung course ko, BS Ed Mathematics. So, teaching high school, we can teach also grade schoolers, whatever level. And also, got my license in teaching. So, ang grade question niya, ba't yun ang course mo? So, hindi ko lang alam kung nagjo-joke siya or, just making comments about it.